Okay. Last day of Feast of Unleavened Bread. Nagsimula noong April 3, sundown, hanggang matatapos siya ng April 10, sundown. 7 days feast. All praises to the Most High. Abaya Hawa, Basham, Yahweh, Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. Greetings to our true nation, Israelite congregation, scattered all over the world. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, and happy Feast of Unleavened Bread. This is the last day, April 9, Thursday sundown hanggang Friday sundown. Our topic for today is the Feast of Unleavened Bread, the last day. Basahin natin yung Exodus chapter 12, verse 15. Wait lang, ha? Exodus chapter 12, verse 15. Ang nakasulat, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Ayan ang utos sa atin ng ating Abaya Hawa, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Nung first day, kasama yung Passover, magkasabay na yan sila. First day nung Feast of Unleavened Bread, kasabay ng Passover. Yun yun. Pero ngayon, last day na, puro pagkain na lang ng tinapay na walang pampaalsa yung ginagawa natin. 7 araw yan, yung sinasabi ng ating Abaya Hawa, 7 araw natin gaganapin. Yung ibig sabihin yan, ito yung utos sa atin ng ating Abaya Hawa at sa mga ninuno natin noon, yung mga Israelita, nung napalabas sila sa Egypto. Pinalaya sila ng ating Abaya Hawa, nakatakas sila sa pagiging slave ng mga Egyptian. Ang tungkol sa pagdiriwang ng Feast of Unleavened Bread ay ipinapakita nito ang paglilinis, pag-alis ng libadura, pag-alis ng libadura. Ano ba yung libadura? Ipapaliwanag natin yan maya-maya. Bilang simbolo ng pag-iwas sa kasalanan at pagiging banal. Habang inaalala nila ng ating mga ninunong Israelita ang kanilang paglaya mula sa Egypto. Yan. Next slide. Yan. Ang libadura or leaven ay mga sangkap na nagpapalaki o nagpapaalsa ng tinapay at iba pang mga baked goods. Nandiyan yung halimbawa ng pagkain na may libadura. Yeast, pampaalsa. Yan nga yung ibig sabihin ng pampaalsa, libadura. Yeast, isa yung sa mga bawal sa Feast of Unleavened Bread, yung yeast. Ginagamit yan sa tinapay, pizza at pandesal. At saka baking powder. Ginagamit naman yung baking powder sa cake at muffins. At baking soda, bawal din yan. Leaven din yan, may libadura din yan. Ginagamit sa cookies at iba pang baked goods. Yung walang libadura, yun yung kabaliktaran ng libadura na walang pampaalsa. Dapat yun yung susundin natin, mga pagkain walang pampaalsa.
unleavened bread or unleavened foods. Mga pagkain hindi gumagamit ng yeast, baking powder o baking soda. Yan yung mga pagkain na walang libadura. Yan yung dapat nating kainin sa pitong araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kasi anong sinasabi ng ating bayhawa? Ang simbolo ng libadura. Ang simbolo ay madalas na sumisimbolo sa kasalanan o maling gawain. Yan yung simbolo ng libadura. Tinapay na may pampalsa. Ang walang libadura naman ay sumisimbolo ng paglilinis at kabanalan. Yung unleavened ay simbolo ng paglilinis at kabanalan. Nililinis mo yung mga kasalanan mo, di ba? Malinis ka, wala kang kasalanan. Yan yung ibig sabihin yan. Next slide. Paliwanag natin kung ano naman yung connection niyan sa pista ng tinapay na walang pampaalsa na pinase-celebrate sa atin ng ating bayhawa at ng ating Yawasyay. Ang tinapay na walang libadura ay sumisimbolo ng paglilinis at kabanalan. Ang libadura ay madalas sumisimbolo sa kasalanan o maling gawain. Sa pag-alis nito at pagkain ng tinapay na walang libadura sa loob ng 7 araw na konektado sa piece of unleavened bread, ipinapakita na dapat alisin ang kasalanan sa buhay at mamuhay ng malinis at tapat sa ating bayhawa. Ito yung 1 Corinthians 5:7 and 8. Yan yung unang katunayan na natin na ang simbolo ng libadura ay kasalanan. Isa sa mga verse ay yung 1 Corinto chapter 5 verse 7 and 8. Basahin natin. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan. Ang simbolo daw ng lumang pampaalsa, ang kasalanan, di ba? Upang tayo'y maging malinis. Kasi kapag inalis na natin ang ating kasalanan, paano ba natin alisin ang ating kasalanan? Tulad ng ang pagre-repent natin, hihingi tayo ng kapatawaran sa ating bayhawa sa ngalan ng ating Yawasyay na tinatawag nilang Jesus Christ, di ba? Upang maging malinis tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tuloy natin. Sa gayon, matutulad tayo sa isang bagong masa na walang pampalsa. Yun yung tinapay na walang pampalsa. Di ba? Kaya napakalagang i-celebrate natin yung tinapay na walang pampalsa kasi yun yung simbolo ng kalinisan. Di ba? Kasi dapat nagpa-practice na tayo. Kasi gagawin din natin yan sa kingdom. Ngayon pa lang dito sa lupa, i-practice na natin yan. Tuloy natin. At talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa na walang iba kundi si Yahawasyay. Christ Hamashiach Yahawasyay. O tinatawag nilang Jesucristo. Si Yahawasyay, yung kordero, ano ba yung kordero? Tupa. Di ba? Siya yung tupa. Tupa na sinasabi ng ating Diyos na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Si Yahawasyay yun. Si Christ Hamashiach Yahawasyay. Kaya't ipagdiwang natin ang Pasko hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampalsa na kasamaan at kahalayan. Subalit, sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa
ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Ayan po, napakalinaw po niyan sa sulat po yan ni Apostol Paul. New Testament na po yan, si Apostol Paul. Yan po yung apostol, hinahangaang apostol ng mga Christianity. Diba? Sinasabi ng mga Christianity, wala na raw ang kautusan. Ang mga pista ng Abad dapat nang ibasura. Pero mali yung sinasabi nila kay Apostol Paul. Ito yung paliwanag ni Apostol Paul. I-celebrate daw natin yung Feast of Unleavened Bread at saka Passover. Kasi yan yung simbolo ng mga kasalanan, ay kalinisan at katapatan. At ang Misaya, ang kordero, ang tupang handog ng ating bayahawa para sa paglilinis ng kasalanan. Di ba? Practice lang. Ha? Practice lang yan. Practice lang yan. Ano? Practice lang yan. Oo. Pero naka-record. Kasi kapag kumain tayo ng may libadura, ang simbolo naman nun ay kasamaan at kahalayan. Kung sa araw na yan, pinapatigil tayo sa pagkain ng mga libadura, pero nilalabag natin, hindi natin sinusunod ang ating utos, ang utos ng ating abayahawa. Ang ano niyan, ang equal niyan, yung kasalanan, wala tayong pakialam sa utos ng ating abayahawa. Kumakain tayo ng may libadura, tapos sabi ng ating abayahawa, bawal yan sa pista ngayon. Tapos kumakain tayo, anong tawag sa atin? Matigas ang ulo, di ba? Kaya napakahalaga ng pista na ito, mga kapatid. Kan. And next slide. Ito yung ikalawang verse, ikatlo, ikaapat, na nagpapatunay na ang simbolo ng libadura ay kasalanan. Basahin natin yung Mateo 16, chapter 16, verse 6. Sinabi ni Yahawasyai sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ikinakalat ng mga Pariseo at mga Saduseo. Ano ba ibig sabihin yun? Pag sa hindi mo maintindihan sa normal na salita, hindi mo maintindihan Yung ano ba yung kinakalat ng Pariseo? Tinapay? Kinakalat ba nila yung tinapay? Doon sa verse 12, naintindihan ng mga apostol yung sinasabing tinapay na may pampaalsa. Sinasabi ng ating Misaya ng tinapay na pampaalsa. Dito naintindihan ng mga apostol. Basahin natin Mateo 16:12. At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduseo at hindi sa pampaalsang ginamit sa tinapay. Ayan yon. Ang simbolo kasi nga yung pampaalsa ay mga kasalanan, mga pagkukunwari, di ba? Yung katuruan ng mga Pariseo ay hindi tama. Mga pagkukunwari, yun yung simbolo ng tinapay na may pampaalsa. Yun yung simbolo. Sa Lucas naman, Lucas chapter 12 verse 1, samantala dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Yahawasyai sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Yan, di ba? Ang simbolo ng pampaalsa, diyan yung kanilang pagkukunwari, kasalanan. Yan yung ibig sabihin ng ating Misaya Yahawasyai. Di ba? Kaya napakahalagang ipagdiwang natin yung Feast of Unleavened Bread kasi yung pampaalsa sa buhay natin ngayon, yung mga kasalanan, yun dapat nating tanggalin.
Hindi lang literal na tinapay ang tinutukoy ni Yahushai, ni Hamashiach Yahushai dyan, kundi isang simbolo. Ang libadura ay kumakatawan sa maling aral. Maling aral. Pagkukunwari at masamang impluensya ng mga Pariseo at Saduceo. Kahit maliliit na maling paniniwala o asal tulad ng libadura ay kayang kumalat at makaapekto sa buong buhay ng tao. Katulad ng tinapay na pag nilagyan mo ng pampalsa, yung tinapay na yun napakaliit, tapos pag nilagyan mo ng pampalsa, biglang lumalaki, di ba? Yun yung ibig sabihin na kumakalat, lumalaki, at nakakaapekto sa buhay ng tao. Yan yung ibig sabihin, yun yung simbolo ng libin, tinapay na may pampalsa. Kaya binabalaan ni Yahushai ang kanyang mga alagad na maging maingat sa kanilang mga turo at ugali at huwag itong tularan. Sa madaling salita, ang mensahe ay mag-ingat sa mga impluensyang maaaring makasira sa pananampalataya. Ngayon, alam na natin ang libadura ay simbolo ng kasalanan. Balikan ulit natin yung Exodus chapter 12 verse 15. Bakit lang natin ha? Yan. Balikan natin yan. Sabi, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa. Sapagkat ititiwala agad sino mang kumain ng tinapay na may pampalsa sa loob ng 7 araw niyo. Di ba? Ang ipaliwanag na natin yung mga pampalsa, may simbolo yan. Ang simbolo niyan yung kasalanan. Kasalanan ng mga tao. Kasalanan natin. Tayo. Ano ibig sabihin yan? Ialis natin sa ating bahay. Yung kasalanan, ialis natin sa ating sarili. Yan yung simbolo niyan. Paano natin aalisin ng kasalanan, libadura, aka, alias, kasalanan sa ating buhay, sa buhay natin? Siyempre, sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating Abayahawa. Sa ngalan ng ating Messiah Yahushai, di ba? Lahat ng nalalaman nating mga nagawa nating kasalanan, hihingi natin ng kapatawaran. Nang sa gayon, yun yung simbolo ng pag-aalis natin sa ating tahanan ng mga may libadura na pagkain. At ang simbolo niyan sa ating kasalanan, ang pag-aalis natin ng mga kasalanan natin sa ating sarili, di ba? Ano-ano ba yung mga kasalanan na dapat nating ihingi ng kapatawaran sa ating Abayahawa? Di ba? Ano-ano ba yun? Alam mo ba kung ano yung mga kasalanan natin? Ang alam lang natin na kasalanan pumatay, huwag kang pumatay. Pag pumatay ka, kapag nagsinungaling ka, yan lang yung alam natin na kasalanan, di ba? Basahin natin yung kung ano yung nasa scriptures. Ano ba ulit ibig sabihin ng kasalanan? Basahin natin yung 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Di ba? Napakalinaw ng paliwanag dyan kung ano ang kasalanan. Yan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya napakahalaga na malaman natin ang kautusan ng Diyos. May mga sample ako ng mga kautusan ng Diyos tulad ng sample pa lang yan napakadami nun. Ipangili ng Sabat, Exodus chapter 20 verse 8. Yan yung isa sa mga kautusan ng ating Abayahawa. Pangalawa, huwag kang sasamba sa ribulto. Exodus chapter 20 verse 5. Utos din natin ng ating Abayahawa yan. Di ba? Ang pangatlo, 7 feasts of Yahweh.
Ano-ano ba yun? Passover, yun ngayon, Feast of Unleavened Bread, yung first fruits, yung Pentecost, yung Feast of Blowing of Trumpets, Feast of Tabernacles, ano ba yung isa? Yung basta yung isa, kalimutan ko. Ito yun. Ayun. Yung iba pang mga kautusan ng ating Abayahawa. Nasa Torah. Lahat yan nasa Torah. First 5 books of the Bible. Number 4, sa mga sample ng mga kautusan ng ating Abayahawa. Mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Nasa Levitico chapter 11 lahat. Katulad ng baboy, bawal kainin ng baboy. Bawal hawakan ng bangkay ng baboy. Ang hindi lang baboy, pati yung mga seafoods. Katulad ng ng alimango, shrimp, yan. Yan, bawal kainin yan, bawal hawakan yung bangkay niya. Yan yung mga sample ng kautusan ng ating Abayahawa. Basahin ulit natin yung 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan. Hindi natin sa paghingi ng kapatawaran sa paghingi natin sa kapatawaran ng ating Abayahawa, hindi makukumpleto yung paghingi ng kapatawaran natin kung hindi natin hihingi ng kapatawaran ang lahat ng kasalanan natin, katulad ng hindi tayo nangingilin sa araw ng Sabat. Sumasamba tayo sa mga rebulto. Hindi tayo nagkikip ng pista ng ating Abayahawa. Kumakain tayo ng mga karumal-dumal na hayop. Paano makukumpleto yung pagiging malinis natin? Di ba? Di ba ang sabi sa Exodus 12:15, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampalsa. Lahat. Wala kayong ititira, lahat daw. Ang simbolo niyan, lahat ng kasalanan, hindi lang 1, 2, 3. Lahat ng kasalanan natin na naisip nyo. Ay, hindi nyo naisip yung mga ibang kasalanan kasi hindi nyo alam yung kautusan ng ating Abayahawa. Nasa first 5 books of the Bible, Torah. Nandiyan ang mga kautusan ng ating Abayahawa. Kasi sinasabi ng mga Christianity, ng mga leader nyo, ng mga pari nyo, na wala na yung mga kautusan na yan. Paano nyo maalis sa inyong mga bahay o kaya ang simbolo, paano nyo matatanggal sa sarili nyo, sa katawan nyo ang mga kasalanan nyo kung hindi nyo alam yung mga kautusan ng ating Abayahawa. Di ba? Napakalinaw yun, di ba? Kan. Kaya napakahalaga na alam natin ang kautusan ng ating Abayahawa. Dahil diyan nakasalalay ang paghingi natin ng kapatawaran sa ating Abayahawa. Di ba? Paano tayo papatawarin sa mga kasalanan natin? Nilalabag na natin ang paulit-ulit at sinasadya pa natin. Di ba? Sabi nga sa Hebreo na isang beses lang ang pag-aalay ng ating Misaya Yahweh Shai. Isang beses lang niyang iaalay ang kanyang buhay para sa kasalanan natin. Wala nang ulit handog na magaganap. Di ba? Kasi hindi na tayo pwede magandog ng mga hayop eh. Yan, pinulpil na yan ng ating Misaya Yahweh Shai. Hindi na yan tatanggapin ng ating Abayahawa, yung handog ng mga hayop. Di ba? Diyan po nagtatapos ang ating topic sa pagtatapos ng ating pagdiriwang ng Feast of Unleavened Bread.
Naway ating dalhin sa puso ang mensahe ng kabanalan at paglilinis. Tulad ng tinapay ng walang libadura. Tayo rin ay tinawag na alisin ang kasalanan at maling gawain sa ating buhay. Ang 7 araw na pagkain ng tinapay na walang pampalsa ay paalala na ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa ating bayahawa ay hindi lamang panlabas na pagkilos, kundi panloob na pagbabago ng puso. Naway patuloy tayong maging mapagmatyag sa ating mga aksyon, magpursige sa buhay, magpursige na sa mabuti at mamuhay ng may pananampalataya at kabanalan sa bawat araw. Maraming salamat at naway pagpalain tayong lahat. Shabbat Shalom. Shalom, Shalom. All praise to the Most High, Abba Yahweh, Basha, Mamashak, Yahweh Shai. Come, Inshallah.